Hala, matindi to. Claire, walang kawala di umubra kay Karen Davila, biglang umamin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin yung interview ni Karen Davila kay Atty. Claire Castro, ang Palace Press Officer. May post si... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito ulit sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suki tayo ni General Macanas eh. Ayan, syempre, supportahan natin yung si General Macanas, the General's Viewpoint. Ayan, napakabait na General. Pagpatuloy natin. Sas Rogando sa tungkol ito. Posted 5 hours ago. So ito yung nangyari. Karen Davila asked Presidential Spokesperson Claire if the Interpol wants the Philippines to surrender any Filipino citizen to any foreign court that has no jurisdiction in the Philippines. Will BBM surrender that Filipino? Presidential Spokesperson Claire Castro answered, yes, because we believe in the Interpol. Goodbye, extradition laws. It all depends on the decision of BBM. We used to call this the rule of men, but it was during the good old days. Okay? So ako, hindi ko napanood yung interview mismo. But believing sa very scholarly, very magandang pagre-research niya, itong ganitong nangyari is, ano na ba? Meron pa bang batas sa atin na susunod? Di ba meron tayong extradition law na may susunding proseso bago ang isang Pilipino na nandito sa Pilipinas gusto ng ibang bansa, ibang korte na dalhin doon, dapat dadaan ka sa batas. Alam nyo kasi sa nangyari ngayon, no, kay PRRD, no? Talagang ano eh, hindi na nila padadaanin talaga sa mga ganyan-ganyang proseso sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kahit alam naman natin na dapat ganun talaga ang gawin nila. No? Kay PRRD hindi na nila gagawin 'yan. Kasi nga talagang gusto talaga nila yung mga Duterte eh mawala na sa paningin ng mga tao. Gusto nila na makalimutan na ang mga Duterte ng mga tao. 'Yun ang gusto nilang mangyari. Pero kung sa iba 'yan mangyayari, kung sa iba dadaan pa dito yan sa proseso dito sa Pinas. Idadaan nila yan. Dahil hindi naman yun magiging threat sa kanila. Ano ba ang mga Duterte? Ano ba si PRRD? Isang malaking threat. Isang malaking threat yan eh. Kapag ikaw malaking threat ka, kumbaga kung tinika sa lalamunan, dapat bunutin ka eh. Para hindi ka maging sagabal sa paglunok. Parang ganun yan. Bibilisan mo yung pagbunot. Kasi ang hirap lumunok kapag may nakabarang tinik sa lalamunan mo. Pag ikaw nga nabulunan, gusto mo kaagad matanggal para makahinga ka. Diba ganun yan? Pero kung alam naman nila na hindi naman sila matitinik sa mga susunod, no? Hindi na para pansinin pa nila yan. Diba ganun yan? Diba? Alam nila kasi talagang threat naman talaga ang mga Duterte. At kapag ang mga Duterte na naman ang namayagpag at naupo, alam nila mangyayari. Yun ang iniiwasan talaga nila na mangyari ulit. Dahil yung pamumuno ng mga Duterte is naramdaman na nila. Alam nila ang mga Duterte kasi galit sa mga, alam nyo na yon mga katunay. Diba? Galit. Kaya ayaw nilang maulit yung pamumuno ni PRRD. No? Ayaw nilang maulit uli yun. Kaya nga si VP Sara gustong i-impeach. Diba? Kailan lang naman nila pinakailaman si VP Sara? Simula nang nakita nila na si VP Sara ay namamayagpag sa mga survey. 'Di ba? Hindi naman sinabi ni VP Sara na tatakbo siyang presidente. Masyado silang masyado silang apektado, masyado silang naalarma. Wala pa namang sinasabi yung tao na gusto niyang tumakbo noon ng presidente. Siguro sa survey lumalabas siyang number 1. Kaya yun ang kinatatakutan nila, naku, may isa na namang Duterteng uupo. Kapag may naupo na naman dito, paktaya ate negosyo. Diba? Ganito, Interpol lang ang mag-request, kagaya ng nangyari kay PRRD. May request lang ng Interpol.
by virtue of a warrant of arrest ng ICC, kahit hindi na tayo member ng ano, dahil lang sa Interpol, sige, binigay si PRRD. So maganda itong tanong ni Karen Davila. Kasi, any Pilipino, ikaw, Parang sa ibang bansa, kapag may humingi dito sa mga Pilipino, ibibigay nyo agad. 'Di ba? Yung tipong ano, yung salita na protect the Filipino people, hindi na mangyayari yung ganun. 'Di ba? ako, may request ka ng isang Sabagay, bansa. pag nakulong ka sa ibang bansa, mas maganda kaysa naman sa kulungan dito. 'Di ba? Dalhin ka doon. Na-request ka ng Interpol. Ibibigay ba? Ang sagot, yes. Nako, ano nang mangyari sa atin? Wala na. Parang ang hustisya kasi dito sa atin, parang binaliwala na nila. Parang pinapalabas nila, wala nang kwenta ang hustisya dito. Wala nang kwenta dito ang korte. Kumbaga, parang pinamumukha nila sa korte dito na walang silbi. Ganun yun eh. Kumbaga, insulto talaga sa korte. Sa Supreme Court, insulto sa kanila yun. Diba? Hindi sila binigyan ng respeto na dapat sa kanila muna pinapadaan kung ano man yung mga ganyang klaseng problema. Diba? Nagdidesisyon agad sila kung ano ang dapat idesisyon na hindi nila pinapadaan sa korte dito sa Pilipinas. So parang ang tingin nga nila ganun. Parang ang tingin nila, walang kwenta dito. Dalhin natin sa ibang bansa. Dahil baka dito mapawalan pa ng sala yan eh. Mapawalang sala pa yan eh. Baari paburan pa yan. Kasi dito sa Pilipinas, alam naman natin, no? Alam ng karamihan na tama lang yung ginawa ni PRRD. No, siguro may mga kumukontra sa ginawa niya, bahala kayo sa buhay ninyo. No? Baka mamaya kapag yung mga anak nyo ay naging biktima ng adik, baka mamaya iiyak-iyak kayo at sabihin nyo, sana si Duterte na lang uli. Tapos makiisa na rin kayo at sabihin nyo, bring PRRD home. Diba? Sana wag mangyari yon sa mga kamag-anak ninyo. Diba? Na wag sanang mabiktima ng mga adik. Diba? Yung mga nababalitaan natin sa telebisyon, yung mga nababalitaan natin na yan. 'Di ba? Hinalay ng adik. Minasakir ng adik. Lulong sa bisyo, lulong sa droga, lulong sa gamot. Nagagawa nila lahat 'yan. Nagagawa nila lahat dahil sa impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Yun ang pinuksa ni PRRD. Sana wag kayong maging biktima. Yeah? Yung mga kamag-anak nyo, wag sana ding maging biktima. Mayroong, ito na anong year noon, 2002 ba o 2003, extradite sa US. Kaya nadala siya sa US. Ganun yun, sinunod ang batas. Tignan nyo si former Congressman Arnolfo Teves. Diba, nasa East Timor siya. Gusto ng Pilipinas, extradite siya dito. Hanggang ngayon, hindi pa nadadala dahil ang East Timor, may proseso sila. Sinusunod nila ang korte ayaw pang pumayag. May mga so ganun yun, extradition law. So dito ang nangyayari na sa atin, kung ano ang kagustuhan ni BBM, yun na yun. So Interpol lang at BBM lang ang mag-usap. So ano, safety pa ba tayo? Wala na. Anong tawag doon? Karapatan. Mantakin mo, parang nasasakop na tayo ng mga dayuhan ngayon, di ba? Parang nasa ilalim na nila tayo ngayon. Nakakatakot, di ba? Magbasa tayo sa mga comments. Pasalamat tayo kay Karen Davila. Nung una, medyo allergic ako kay Karen Davila. Ngayon, lumalabas yung pagiging journalist niya. Saluduhan natin si Madam Karen Davila. Tinignan mo yung in-interview niya si Congressman Abante dahil sa expose ni Colonel Grijaldo. Ang galing. Niya na, bakit nyo kinausap ang isang, talagang basically, pinagalitan ni Karen Davila. Hindi naman pinagalitan, ba't nasupalpal? Ang ganda ng ano. So, dito ulit, sa pagtatanong niya kay Claire Castro, yung line of questioning ni Karen Davila para sa kapakanan ng mga Pilipino. Baka maulit yung ginawa kay PRRD. O ngayon, nalaman natin na iti-turn over kahit sino sa atin. Basta i-request lang ng Interpol. Goodbye kang Pilipino ka. So, para tayong bumalik sa under na tayo ng banyaga. Wala na. Parang wala nang gobyerno sa atin ngayon. Parang kung ano yung gustuhin ng mga banyaga, sila na yung magdidesisyon eh. Bigay na lang ng bigay eh, di ba? Basta tayo ng mga comments. Okay. Elson Ogario, sabi niya, seems she's not a lawyer. Jody Tingson, is she a lawyer or just a spokesperson? Seems like the law is whatever BBM says it is now. O ganun nga. Eli Ligara, Filipinos are just keeping their temper, but when it
all burst. Better watch out. We are all sovereign Filipino people who want peace and prosperity in our country. Jerry Itulid. My brain cells are committing suicide after hearing that. The second-hand embarrassment is so intense. I'm starting to feel physically ill. I need a moment to recover from the sheer cringe overload. Kahit ako, medyo kinabahan nung mabasa ko itong post ni ano. Ano nang nangyayari sa atin? Balik na sa dati. Marcos Sr. na pamamaraan. Nakakatakot. Ito, flow. Kumbaga parang ano, yung Pilipinas ngayon parang wala nang sariling desisyon. 'Di ba? Parang hindi na tayo tumatayo sa sarili nating mga paa. Umaasa na lang tayo sa ibang lugar. 'Di ba? Parang naa-under na nila tayo. Parang kulang na lang sabihin, no? Nasasakop na ba tayo? Baka pagising natin hindi na Pilipinas ang pangalan ng Pilipinas na. 'Di ba? Baka mamaya social na yung pangalan ng Pilipinas ngayon, mag-iba na. Sabi niya, I happen to experience authoritarian government under... Parang kasi nga nangyayari ngayon, parang ano ba to? Wala ba tayong gobyerno dito? Wala ba tayong hostisya dito? Wala ba tayong korte dito? 'Di ba? Alam niyo, gusto naman ni PRRD, no? Gusto naman ni PRRD harapin lahat ng kaso niya na ikinakaso sa kanya. Basta dito sa Pilipinas gagawin. Hindi niya naman plano takasan eh. Yung pumunta nga siya sa Hong Kong, pwede nang hindi na siya umuwi dito eh. 'Di ba? Para hindi siya madala diyan sa ICC. Kaso ang ginawa niya, umuwi pa rin siya. 'Di ba? 'Di ba may nagsabi na sa kanya, "Oh, meron ng warrant daw sa iyo dito, ganito, ganyan." 'Di ba? Nabalitaan natin ng ganoon, nabalitaan natin. Oh, pero pinili niya pa rin bumalik dito sa Pilipinas. Hinarap niya pa rin dahil syempre may pangako nga siya na kung ano't ano man ang magiging resulta ng ginawa niya noon nung panunungkulan niya bilang presidente sa mga war on drugs, no? Siya ang mananagot. So ayun ang ginawa niya talaga. Talagang pinanagutan niya talaga. No, pero hindi naman dapat sa ganitong paraan. 'Di ba? The senior regime, Marcos senior regime. Grabe din ang opresyon. Ito, sinasabi ko yung mga biktima ng opresyon ng panahon ng Marcos Senior. Ana BX, no constitution, no treaty. Soon, no country. Wala na tayong sariling bansa kung ganito ang pamamaraan nila. Nakakatakot. Wala na. Ayun, natating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang video na yon. Yung boses na yun pala. Nabinigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.